Sa gitna ng mainit na labanan, umatake si Jaehyung ng isang malakas na suntok, ngunit tumama rin ng suntok ang kalaban ni Jaehyung sa kanya. Ayaw magpatalo ni Jaehyung kaya agad siyang nagbalik ng mas mabilis na sipa sa kanyang kalaban, na nagresulta sa pagbagsak nito sa lupa. Hindi rin magpapahuli si Hyukjin, at isang mabilis na sipa na tumama sa kanyang kalaban ang ipinakita nito. Samantala nakatayo sina Jaehyung at Hyukjin sa gitna ng isang grupo mula sa ibang paaralan. Na kahit na marami na silang natalo, tila mayroon pa ring natitirang mga kalaban na handang lumaban. Sinasabi ni Incheon, leader ng grupo mula sa ibang paaralan na hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Jaehyung at Hyukjin, hanggang sa nakita niyang marami na silang natatalo. Tumugon si Jaehyung na dapat si Incheon mismo ang lumaban sa kanila kesa magpadala ng mga tauhan. Nagalit si Incheon sa sinabi ni Jaehyung. Tinanong siya ni Jaehyung kung natatakot ba siyang makita ng lahat na tatalunin siya. Sa huli, nag-umpisa nang lumakad si Incheon patungo kay Jaehyung. At napansin naman agad ni Jaehyung at agad na umiwas sa mabilis na suntok mula kay Incheon. Bumawi si Jaehyung sa pamamagitan ng kanyang suntok, subalit na block ito ni Incheon. Sa mabilis na galaw, muling sumuntok si Jaehyung at tumama ito sa mukha ni Incheon. Nagmumurang muli si Incheon at naglunsad ng isa pang suntok na puno ng galit. Muli itong naiwasan ni Jaehyung at bilang ganti nagbigay ito ng sipa kay Incheon. Napansin ni Jaehyung na wala siyang masyadong lakas sa kanyang mga suntok dahil sa pagod. Bigla niyang napansin na hindi tumama ang kanyang sipa kay Incheon, sa katunayan, hawak pa ni Incheon ang kanyang paa. At sumunod na binigyan si Jaehyung ng suntok at sipa mula kay Incheon, kaya tuluyang bumagsak si Jaehyung sa lupa. Nakita ito ni Hyukjin at nagtangkang tumulong. Ngunit bago pa man niya magawa ito, may isang kalaban na may hawak na tubo na tumama sa ulo ni Hyukjin, kaya siya rin ay bumagsak sa lupa. At patuloy na tinatapakan sila Hyukjin at Jaehyung sa lupa, at makikita ang mga dugo mula dito. Samantala habang patuloy ang pagtapak kay Jaehyung at Hyukjin, bigla namang isa sa tao mula sa grupo ni Incheon na sumingit at sinabing inuutusan sila ni Taeseo na dalhin ang mga kalaban sa kanilang base. Napaisip si Incheon at tinanong kung talagang iyon ang sinabi ni Taeseo, at kinumpirma ito ng kanyang kasamahan. Tungkol sa isa pa na nakatakas, iniutos ni Incheon na tawagan ang mga naghahabol dito, at sabihing bumalik na lang sa base. Palit ng eksena, si Yongchan ay nagkukwento sa kanyang mga kaibigan na sina Yuijin, Sukjo, at Yuna. Sinabi ni Yongchan na habang sila'y naglalaro, inatake sila ng mga taga-Gosok High bilang ganti sa nangyari noong nakaraan. Nakuha ni Jaehyung at Hyukjin na depensahan ang kanilang sarili hanggang sa dumating si Gu Incheon, ang kanang kamay ng pinakamalakas na lalaki sa Gosok High na si Taeseo. Idinagdag pa ni Yongchan na sikat sina Incheon at Taeseo at kilala sa pagiging malakas na pwedeng ma-recruit ng mga gang. Pinilit silang lumaban sa labas at mayroong humigit kumulang 20 pang tao roon. Pagkatapos makita ito ni Jaehyung at Hyukjin, sinabi nila kay Yongchan na tumakas na lang siya at huwag nang magsabi kay Yijin. Nagulat sina Sukjo at Yuna sa narinig kay Yongchan, na nagpapakita ng kanilang pag-aalala at pagkabahala sa sitwasyon. At nagpapakita ng pagsisisi si Yongchan, at sinabing kaya sila napasok sa gulo, ay dahil tinulungan siya ni Jaehyung noong una siyang inaway ng mga taga-Gosok High. Tahimik lang si Yuijin habang nakikinig kay Yongchan. Nang tanungin ni Yuijin kung saan huling nakita sina Jaehyung at Hyukjin, sinabi ni Yongchan na sa isang eskinita malapit sa subway station, isang lugar na kilala rin ni Yuijin. Biglaang naglakad si Yuijin patungo sa sinabing lugar. Nagtanong si Yongchan kung pupunta si Yuijin para hanapin sila, at kinumpirma ito ni Yuijin na nagpapahiwatig na handa siyang tumulong at hanapin ang kanyang mga kaibigan. Samantala iniisip ni Yongchan na hindi kakayanin ni Yuijin na harapin ang 20 katao mula sa Gosok High na kilala sa pagiging delikado at marahil ay mapupunta sa mga gang pagka-graduate. Napalitan ang kanyang pag-aalala ng tapang nang maalala niya ang mga masasayang sandali nila ng kanyang mga kaibigan, ang paglalaro ng games, kumakain habang naglalaro, at pagtuturo ng mga estratehiya sa kanila. Nagdesisyon si Yongchan na sumama kay Yijin at hindi alam ni Yuna ang gagawin, at tahimik din si Sukjo habang pinapanood si Yuijin at Yongchan na umaalis. Tinanong si Sukjo ng bodyguard ni Yuna kung sasama siya, ngunit tila hindi pa desidido si Sukjo. Tinanong muli ng bodyguard ni Yuna si Sukjo kung bakit hindi siya sasama sa kanyang mga kaibigang si Yuijin at Yongchan. Napaisip bigla si Sukjo sa sinabi ng bodyguard, na nagpaalala sa kanya na kahit anong tagal na niya sa kanila,
isa pa rin siyang high school student tulad ng kanyang mga kaibigan. Ngumingiti ang bodyguard habang sinasabi ito. Habang tinitignan ni Sukjo sina Yuijin at Yongchan, biglang tinawag ni Yuna si Sukjo at ngumiti na lamang si Sukjo at sinabing babalik siya agad. Napansin ni Yuna na iba ang ekspresyon ni Sukjo kumpara sa dati, na nagpapahiwatig na mayroong nabago o na-realize si Sukjo dahil sa mga pangyayari. Samantala gustong sumama ni Yuna pero pinigilan siya ng kanyang bodyguard. Sinabi ng bodyguard na walang dahilan para makialam si Yuna at maiwan na lang ito sa kanila. Hindi sang-ayon si Yuna sa sinabi ng bodyguard at tumahimik lang ang bodyguard habang nakatingin si Yuna sa kanya habang nakasimangot. At napansin ni Yongchan na sumama na rin si Sukjo sa kanila. Pero may pag-aalinlangan si Yongchan kung kakayanin ba ni Yuijin at Sukjo ang labanan ang 20 tao. At habang tumitingin si Yuijin kay Sukjo, sinabi ni Sukjo na sumama siya dahil magkakaklas sila, na nagpangiti naman kay Yuijin. Tuloy ang tatlong magkakaibigan sa kanilang lakad patungo sa lokasyon na sinabi ni Yongchan na may bagong determinasyon at pag-asa sa tulong ng isa't isa. Sa eksena, narating na nina Yuijin, Sukjo, at Yongchan ang huling lokasyon kung saan may laban ang kanilang mga kaibigan. Nagtataka si Yongchan kung bakit wala na ang kanilang mga kaibigan sa lugar. Sinabi ni Sukjo na sa palagay niya, dinala sa ibang lugar ang kanilang mga kaibigan. Itinuro niya ang mga nasirang cellphone ni Jaehyung at Hyukjin na nasa sahig. Sinabi ni Sukjo na parehong nasa iisang lokasyon ang dalawang cellphone at base sa itsura, sinadyang yapakan ito. Samantalang si Yuijin, tahimik lang na tinitignan ang dugo sa lupa, na tila may iniisip o pinagmumuni-muni. Samantala nagtatanong si Yongchan kung ano ang dapat nilang gawin nang biglang may lumitaw na grupo mula sa ibang eskwelahan na sinabi ni Yongchan. Nakilala sila ng grupo at tinukoy si Yongchan bilang yung taong tumakbo noon. Mukhang kinakabahan at natatakot si Yongchan habang sina Yuijin at Sukjo ay tahimik lang. Nang mamukhaan si Yongchan ng grupo, inakusahan siya ng isa na dahil sa kanya ay napasubo sila. Tinanong pa siya kung bakit siya tumakbo at nagdala pa ng mga kaibigan. Samantalang si Sukjo, sinabi niyang maganda na naroroon ang mga ito dahil pwede nilang tanungin kung saan napunta ang kanilang mga kaibigan. Lalo pang nabigla si Yongchan sa naging reaksyon ni Sukjo. Samantala habang papalapit ang grupo, si Yuijin ay tahimik lang at tila may iniisip. Nang subukan siyang atakihin ng isa sa grupo, agad niyang naharang ang kamay ng kalaban at bumalik ng suntok sa mukha nito. May isa pang lalaking sumalakay kay Yuijin pero agaran niyang iwasan ito at sinagot ng siko sa tagiliran. Hindi pa doon natapos, hinawakan ni Yuijin ang ulo ng kalaban at tinuhod ito. At sa kabilang banda, si Sukjo ay nagbigay rin ng suntok sa kanyang kalaban at pinatumba ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, lahat ng kanilang kalaban ay nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Si Yongchan, na nanonood lamang, ay napaisip na napakabilis nilang napabagsak ang apat na kalaban. Pagkatapos, si Yuijin ay tumayo sa tabi ng isa pang kalaban na tila gustong bumangon pa. At tinanong ito ni Yuijin kung saan dinala ang dalawa nilang kaibigan na sina Jaehyung at Hyukjin. Ngunit sa halip na sagutin, sinabihan siya ng kalaban ng bastos na salita. Dahil dito, agad niyang itinulak ang ulo ng kalaban sa lupa ng napakalakas, na nagresulta sa pagkawala ng malay nito. Si Yongchan, na nanonood, ay napaisip at tila na-shock sa ginawa ni Yuijin. Ganito rin ang reaksyon ni Sukjo, na mukhang hindi inaasahang gagawin yon ni Yuijin. Pagkatapos ng insidente, sinabi ni Sukjo na siya na ang bahalang magtatanong sa susunod habang lumilingon palayo kay Yuijin. Si Yuijin naman ay tahimik lang habang tinitignan si Sukjo. Lipat ang eksena sa isang lugar, tila may mga lalaking nagtitipon-tipon. At makikita sina Jaehyung at Hyukjin sa ibang parte ng lugar, at nakaluhod ang mga ito. Habang sinusubukang itaas ni Jaehyung ang kanyang ulo, nakita niya ang isang tao na may binubugbog gamit ang baseball bat. At biglang lumitaw si Incheon at sinabing, "Taesoo. Dinala na namin sila." Binagsak ni Taesoo ang baseball bat sa katawan ng mga taong duguan na nakahandusay at humingi ng yosi. Napaisip siya sa pagkapahiya sa kanyang mga sonbi o senior kamakailan lang. May flashbacks na nagpakita ng usapan tungkol sa pagkatalo ng 10 miyembro ng Gosok High sa 4 na estudyante mula sa Shinan High. Pinag-uusapan ng mga ito ang epekto ng insidente sa reputasyon nila at sa desisyon ng kanilang kumpanya na itigil ang intensyon mag-scout ng miyembro mula sa Gosok High.
Balik sa kasalukuyang oras, galit na tinanong ni Taesoo si Incheon kung alam nito ang laki ng kanilang pagkapahiya. Tahimik lang si Incheon habang nakikinig sina Jaehyung at Hyukjin. Tiningnan ni Taesoo sina Jaehyung at Hyukjin at tinanong kung sila ba ang dahilan ng lahat. At kinumpirma ito ni Incheon. Tinanong ni Taesoo kung bakit dalawa lang sila. Sinabi ni Incheon na isa sa kanila ay nakatakas pero mahuhuli rin nila ito. Hindi rin nila natagpuan ang isa pa. Biglang nagalit si Taesoo at sinigawang. Personal mong hinarap ito na ba ang pinakamagandang magagawa mo? Ganyan ka ba talaga? Napansin ni Incheon na mas iritable si Taesoo kaysa sa karaniwan. Iniisip niya na baka may masamang mangyari kung mapapagalitan pa siya nito, kaya humingi siya ng paumanhin. Sinabi ni Taesoo na kung paano sila natatalo ng mga hindi kapanipaniwala na mahihinang kalaban. Tiningnan niya sina Jaehyung at Hyukjin at ipinag-utos sa kanila na sabihin kung sino ang dalawang iba pang kasama nila. Ngumiti lang si Jaehyung at sinabing, ayaw ko. Dahil dito, biglang sinipa si Jaehyung ng isa sa kanila at pinilit silang magsalita. Pero pumigil si Taesoo at nagbigay ng kondisyon, ang unang magsasalita sa kanila ay makakalaya. Nagulat sina Jaehyung at Hyukjin sa alok ni Taesoo. Sinabi ni Taesoo na ang hindi magsasalita sa kanila ay mapipilitang magtrabaho para sa kanila, at kapag tumakas sila, hahabulin sila kahit hanggang sa kanilang eskwelahan. Subalit, imbes na matakot, nag-react sina Hyukjin at Jaehyung nang hindi inaasahan. Sinabi ni Hyukjin na parang sobrang dami na yatang napanood na madramang pelikula ni Taesoo, habang tumatawa naman si Jaehyung at sinabing nakakahiya ang ginagawa nito. Sa puntong ito, sobrang galit na si Taesoo. Nahawakan niya ang kanyang baseball bat at tumakbo patungo kina Jaehyung at Hyukjin. Sumwing siya ng kanyang baseball bat na may sobrang galit na itsura, na nagdulot ng gulat sa lahat ng tao sa paligid dahil sa dugo na lumipad sa ere. Nabahala ang mga kasamahan ni Incheon, at nagtanong kung dapat bang pigilan si Taesoo, dahil lumalala na ang sitwasyon. Habang patuloy sa pag-atake si Taesoo gamit ang kanyang baseball bat, bigla siyang natigilan sa isang tunog na narinig niya sa labas. At ikinabigla na napatingin kina Yuijin, Sukjo, at yung Chan na dumating sa eksena. Napahinto si Taesoo at nagulat din si Incheon sa pagdating ng tatlo. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.